Nakakapanindig balahibo ang maisiniwalat ng isang opisyal ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG sa hearing ng House Quad Committee noong nakaraang linggo ukol sa nangyaring pagpatay kay Philippine Charity Sweepstakes Office Secretary Wesley Barayuga noong July 30, 2020 sa Mandaluyong City. Ito ang inilathalang editorial ng Philippine Star ngayon na may petsang September 29, 2024. Ayon kay Lieutenant Colonel Santi Mendoza, lumantad siya dahil kailangang manaig ang katotohanan. Napag-utusan umano siya sa naipapatay ang taong walang kasalanan. Natatakot din umano siya sa kanyang buhay at kanyang pamilya kaya ipinasyang lumantad at sabihin ang lahat. Sabi ni Mendoza, inutusan umano siya ni dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na patayin si Barayuga sa utos naman ni dating PCSO General Manager Yorina Garma. Ayon kay Mendoza, ipinapapatay si Barayuga dahil sangkot umano ito sa illegal drugs. Nang sabihin umano ni Mendoza na magsasagawa siya ng profiling kay Barayuga, sinabi ni Leonardo na hindi na kailangan dahil tapos na at ibibigay na lang sa kanya ang profile at plate number, kulay at uri ng sasakyan ni Barayuga. Pati ang retrato umano ni Barayuga ay ibinigay para madali itong makilala. Sabi pa raw ni Leonardo sa kanya, ang isasagawang proyekto o pagpatay ang magdidikta sa direksyon ng kanyang karera bilang isang pulis. Sabi ni Mendoza sa pagdinig, hindi niya matanggihan si Leonardo dahil upperclassman niya ito sa Philippine National Police Academy. At isa pa, ang nag-uutos mismo ay ang PCSO General Manager. Binigyan umano siya ng 400,000 pesos. Ipinasa umano niya ang lahat ng impormasyon sa asset na si Nelson Mariano at ito naman ang kumontak sa gunman na kinilala sa alias Loloy. Isinagawa ng gunman ang pag-ambush sa corner ng Calbayog at Malinaw Street sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City, makaraang lumabas sa tanggapan ng PCSO si Barayuga dakong alas 3 ng hapon. Nang maipit sa traffic, si Barayuga, doon na siya pinagbabaril. Mabilis na tumakas ang gunman. Maraming nakakita sa pag-ambush. Dala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Pinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Ang nasabing talks ayon kay Police Colonel Leonardo ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Talks, sinabi ko sa kanya, mag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman. Itinanggi naman ni Leonardo at Garma ang akusasyon ni Mendoza. Hindi raw nila ito kilala. Wala raw silang nalalaman. Kasalukuyang nakapiit sa House of Representatives sina Leonardo at Garma dahil sa pagsisinungaling. Nakakapanindig balahibo ang pangyayaring ito na isang opisyal ng PCSO ang walang awang pinatay at ang utak ay taga-PCSO rin. May kinalaman daw sa droga ang biktima kaya pinapatay. Hindi po totoo yun, Mr. Hindi totoo. So is there any reason, may galit ba sa'yo si Colonel Mendoza? Nakilala ko po yan. I think isang beses lang kami nag-meet. Isang beses yan. lang. I know that he's an underclass po namin. Underclassman. Pero maliban doon, wala na po akong, hindi ko na po siya So no ganun working kakilala. relations with Colonel Mendoza? Wala po. Hindi mo Mr. naging Chair. tao before in your units? Hindi rin po, Mr. Chair. Maganda Naman, po, wala po maganda kaming naman. conflict. Yes, nag-uusap po kami. Nagulat lang po ako, Mr. Nagulat Chair. lang. I didn't expect it po. So this is the first time you heard na you are being implicated in the death of General Barayuga. Yes, Mr. So Chair. you were never also investigated by any law enforcement agency as far as the death of General Barayuga was concerned? Wala po, Mr. Chair. No. Ganito rin ang karaniwang dahilan kaya maraming pinatay sa war on drugs si dating President Duterte. Pero ang nangyari kay Barayuga ay kakaiba dahil may kaugnayan umano sa corruption sa PCSO kaya ito pinapatay. Abay dapat mahulukay ito ng malalim at may silbi ang hustisya sa kawawang biktima. Yan ang kabuwang nalathalang editorial ng Philippine Star ngayon. Karumal Dumal.